Inilarawan ni Chansok na ang maririnig lamang sa paligid ay mga sigaw at hiyaw. Nagbabanggaan ang mga sandata at sumisiklab ang isang marahas na labanan na puno ng damdaming pantao. May halong pagkasuklam, nakita ni Chansok na tunay na nakakadiri ang buong eksena. Pakiramdam niya ay para siyang nasa sariling lugar dito kaya lalo niyang itinuturing na mas malala ang sitwasyon. Nakatuon ang kanyang mga mata. Sinuri ng binata ang larangan ng labanan upang makabuo ng plano. Napagtanto niyang mas bihasa sila ngunit dahado sila sa bilang laban sa mga kalaban. Sa pag-iisip, napagpasyahan niyang iisa lang ang paraan upang mapaboran sila, ang talunin ng commander ng kalaban na may hawak sa isa sa kanyang mga kasamahan. Tinitigan siya ni Nikolai at nakilala bilang sikat na baguhan mula Korea. Nagulat ang pangunahing tauhan na kahit ang mga bandido sa Russia ay kilala na siya. Sa isang mabilis na galaw, inatake niya ang kontrabida na nagulat sa lakas ng tama. Naisip ng commander na mabilis at malakas ang binata at hindi nauubusan ng talento ang Korea. Napansin ni Chansok na napakatibay ng suot ng kanyang kalaban na halos hindi man lang magasgasan. Dahil dito, naunawaan niyang matigas ang kalaban at hindi magiging madali ang laban. Naisip niyang magiging mahirap sana ito kung hindi siya nagpunta sa Tsushima Island para magsanay. Sa isang sipa, nagawa ng mandirigman na mapalipad ang kanyang kalaban. Galit na galit, tinitigan siya ng commander ng Russia nang may matinding puot dahil sa tinamong tama. Pagkatapos, nangako itong tatapusin ang laban at sumugod para sa isang buong lakas na pag-atake. Ngunit napansin ng binata na kinokontrol ng kalaban ang lakas ng kanyang mga atake. Nagtaka siya kung nag-aalala ba ang kontrabida na masira ang shield generator. Naisip ng binata na kung hindi dahil kay Lee Se-yun, malamang ay nawasak na ang tren sa naunang pag-atake. Dahil dito, nagsimula niyang pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari at napansin ang maraming kahinahinalang detalye sa misyon. Naunawaan ni Chansok na hindi lang isa o dalawang kakaibang bagay ang nangyayari rito. Biglang tumama ang isang kulay lilang apoy sa suot ni Nikolai na labis niyang ikinagulat. Plano ni Chansok na sunugin ang tibay ng kasuotan nito upang mabilis na matapos ang laban. Walang sinayang na oras. Sumugod ang mandirigma at nagpakawala ng isang malakas na hampas gamit ang kanyang sandata. Nagulat at nagalit ang commander nang makita niyang nasisira ang kanyang suot. Naiinis, tinawag niya ang binata na daga at sumugod gamit ang panibagong atake ng enerhiya. Ngunit inactivate ng binata ang kanyang espesyal na kakayahan at naghanda ng sunod-sunod na atake. Sa isang malakas na galaw, buong lakas niyang tinamaan ang kontrabida mula sa likuran. Dahil sa tindi ng tama, tuluyang napatulala ang commander ng Russia sa gitna ng laban. Napansin nito ang isang bitik sa kanyang suot at nagpasya siyang umatras upang makakuha ng oras. Sa desperasyon, inalok niyang tutulungan niyang basagin ang selyo ni Lee Se-yun kapalit ng pagtigil ng laban. Ngunit hindi ito pinansin ni Chansok at ipinagpatuloy ang kanyang sunod-sunod na pag-atake ng walang pag-aatubili. Sa huli, tuluyang nawasak ang kasuotan ng commander ng Russia dahil sa huling atake ng mandirigma. Pagkatapos, sinabi ni Chansok na sa kasamaang palad ay may masamang balita siya para sa kanyang natalong kalaban. Sa malamig na tingin, sinabi niyang hindi nangangailangan si Lee Se-yun ng kahit anong tulong mula sa kanya. Sa mismong sandaling yun, nabasag ang selyong pumipigil kay Lee Se-yun sa sarili nitong lakas. Nang makita ito, lubos na nagulat ang mga bandido ng Russia sa pagkatalo ng kanilang pinuno. Samantala, nagulat din ang mga hunter mula Korea sa pagtatapos ng matinding labanan. Ibinunyag ng pangunahing tauhan na sapat ang lakas ng kanyang kasama upang kayanin ang sitwasyon mag-isa. Sa determinadong tingin, tuluyan nang nakawala ang babae at hinarap ang sitwasyon ng may galit. Nagbago ang eksena at ipinakita ang tren na nakahinto pa rin sa gitna ng mga bundok na nababalutan ng nyebe. Natabunan ng lupa ng mga talonan ang kalaban matapos ang marahas na sagupaan. Lumapit si Lee Se-yun at pinuri ang baguhan para sa kanyang ginawa na lampas sa inaasahan. Ngumiti siya, nagpasalamat at nag-alok ng isang kulay rosas na candy bilang maliit na gantimpala. Tinanggap ng binata ang bagay at tinanong kung ang lalaking may selyo ay isa sa mga descendant of Dangon. Kinumpirma ito ng babae at sinabing tumakas ang kontrabida nang makalaya siya kaya hindi niya ito nahabol. Nagulat ang kanyang mga kasama nang makita nilang kakainin ng binata ang candy na natanggap niya. Hindi nila ito maintindihan kaya tinanong kung bakit niya yun kakainin at sinubukan siyang pigilan. Sa desperasyon, sinigawan nila ang binata at tinanong kung tuluyan na ba siyang nawalan ng bait. Sinabi naman ni Lee Se-yun na si Chansok lang marahil ang kakain ng ganong candy. Nagtaka ang binata at ipinaliwanag niya na karamihan ay kinokolekta ang mga bagay na iyon para ipagyabang sa iba kalaunan.
Dahil dito, nagulat ang pangunahing tauhan at tila naunawaan ang tunay na halaga ng bagay. Nagsimulang siyasatin ng mga sundalong Koreano ang mga labi ng kasuotan sa ibabaw ng nyebe. Sinusubukang mabawi ang kagamitan. Sa sandaling yun, napagtanto ni Chansok na gumagamit si Nikolai ng espesyal na kagamitang militar mula sa hukbong Koreano upang makakuha ng ganoong kapangyarihan. Napagpasyahan niyang maaaring may suporta ang kontrabida mula sa isang makapangyarihang puwersa na hindi sumusunod sa pamahalaan o posibleng ang mismong sandatahang lakas ng Korea ang nagpapahintulot sa malulupit na gawaing ito ng kaaway na Russia. Dahil dito, nagsimulang magduda ang batang mandirigma kung mapagkakatiwalaan ba niya ang mga sundalong kasama niya sa tren. Nagbago ang eksena at ipinakita ang isang napakalaking lihim na base na itinayo sa estilong tradisyonal na Asyano. Sa mga pasilyo, makikita ang isang lalaking hirap maglakad at mukhang lubhang pagod. Ang lalaking ito ang master ng selyo at binaliwala niya ang sakit mula sa sobrang lakas na ginugol sa pagtatangkang ikulong si Lee Se-yun. Ngunit bigla siyang tumigil at binati ang kanyang misteryosong kapitan na naghihintay sa labas ng base. Labis na bigo, humingi ng paumanhin ng lalaki sa pagkabigo ng misyon at sa hindi niya pagpigil sa tren. Gayunpaman, sinabi ng pinuno na isa lamang itong maliit na pagkakamali at inutusan siyang mag-focus sa paggaling para sa susunod na laban. Sa kalmadong tinig, tinapos ng kapitan ang usapan at sinabihang huwag mawala ang kanyang dangal. Sumunod, pumasok ang pinunong may hood sa isang elevator upang bumaba sa mas malalim na bahagi ng tagwan. Habang bumababa, iniisip niya si Chansok at nagtataka sa kapangyarihan ng itim na apoy na kontrolado ng binata. Sa mata niyang nagliliyab sa galit, nanumpa siyang tinapos na sana niya ang bata sa mismong lugar kung naunawaan lamang niya ang mahika nito. Sa wakas, umabot ang elevator sa ikatlong basement at bumukas ang mga pinto. Ipinapakita ang bagong lugar. Pumasok siya sa isang silid na puno ng nagliliwanag na monitor at tinawag ang scientist na naroon. Nagulat ang matabang lalaki sa biglaang pagbisita habang kumakain ng merienda at tinanong kung ano ang kailangan niya. Tinanong ng kontrabida ang progreso ng lihim na proyekto at sumagot ang scientist na kakailanganin pa ito ng oras. Nagbabala siyang kailangan pa niya ng mas malaking pondo upang matapos ito at inutusan siya ng pinuno na magmadali. Nang hinayang ang scientist na wala siyang datos ng shield generator, ngunit tiniyak ng kapitan na mahaba pa ang paglalakbay sa Siberia. Samantala, sa tren, nananatiling seryoso ang ating bida habang naghahanda sa mga susunod na malalaking hamon. Nagpatuloy ang mabigat na tren na may makapal na baluti sa mahabang paglalakbay nito sa tigang at nababalutan ng nyebeng kapatagan ng Siberia. Sa loob ng command center, nagbigay ang isang opisyal ng militar ng mabigat na ulat kay Lee Se-yun. Nabawasan na ng 3 ang kanilang lakas sa labanan. May 5 patay at 10 sugatan. Agad na kumilos si Se-yun. Inutusan ng agarang pagbibigay ng paunang lunas sa mga sugatan at ipinag-utos na ihanda ang tamang medikal na pangangalaga pagdating nila sa Warsaw, Poland. Nang tanungin kung sino ang kumokontrol sa susunod na teritoryo, kinilala ng opisyal ang lokal na warlord bilang isang lalaking nagngangalang Mazurka. Kaagad na iniutos ni Se-yun na makipag-ugnayan sa Hunter Guild na may kontrata kay Mazurka at humiling ng kanilang kooperasyon para sa ligtas na pagdaan. Gayunman, nagduda ang opisyal at kinwestiyon kung makikipagtulungan ba ng ganoon kadali ang isang makapangyarihang warlord. Ngunit kumpiyansang sinabi ni Se-yun na wala itong pagpipilian, gagamitin niya ang impluwensya niya at ng Jan-Abi Guild sa hinaharap upang matiyak ang pagsunod. Samantala, sa Poland, lumipat ang eksena sa napakataas na punong tanggapan ng Hunter Guild na kilala bilang Esprit. Sa loob, nagmamadaling ipinaalam ng isang aide sa kanyang nakatataas ang hindi inaasahang kahilingan ng kooperasyon mula sa prestihiyosong Jan-Abi Guild ng Korea. Sumabog sa galit ang partner hunter na si Robert Dine at may paghamak na inutusan ng aide na sabihin kay Sun na lumayas siya. Agad na sinubukan siyang pakalmayin ng kanyang mga kasamahan. Pinaalalahanan siyang ang kahilingan ay mula sa maalamat na Candy Lady ng Korea, isang hunter na kilala sa paglilinis ng 5 Grade 1 corrosion rifts. Ngunit nanatiling matigas si Robert, minamaliit siya bilang isa lamang hunter at tinatanong kung bakit nila ipapahamak ang kanilang buhay dahil lang sa hiling niya. Gayunpaman, isang hunter ang nagpahayag ng matinding respeto. Sinabing handa siyang sumuong sa panganib para sa kanya kung kinakailangan. Lalong nagalit si Robert at sumigaw na tanga ang kanyang kasamahan sa pag-idolo sa isang karaniwang hunter na tumatanggap lang ng komisyon. Biglang tumahimik ang silid nang lumitaw ang isang grupo ng mga pinakamalalakas na hunter ng Sprite. Sabay-sabay na kumampi laban sa pag-aasal ni Robert. Nabigla siya nang makitang napakaraming kapwa niya hunter ang tumututol sa kanya. Isa pa sa kanila ang nagsabing mas pipiliin pa niyang magbayad ng penalty at umalis sa guild kaysa tanggihan ang kahilingan ng Candy Lady.
Napatingin na lamang si Robert nang hindi makapaniwala, at hindi niya maunawaan ang matinding katapatan nila sa isang babaeng para sa kanya ay isa lang ring hunter. Sa huli, napabuntong hininga siya sa inis at sumigaw na kahit gaano pa siya kasikat, wala naman itong ipinagkaiba sa kanya. Ngunit mahinahong itinuwid ng isa pang hunter ang kanyang maling akala. Sinabing kakaiba ang Candy Lady. Sumang-ayon ang lahat. Naaalala kung paanong ang foundation ni Lee Se-yun ang personal na nagligtas sa bawat isa sa kanila. Sa pamamagitan man ng mga operasyong nagligtas buhay o sa pagsadyap sa kanila mula sa mga corrosion rift. Binalaan ng isa sa mga kasamahan ni Robert na mapapahamak ang guild kung magsisiyalisan ang lahat at hinikayat siyang humingi ng paumanhin at tanggapin ang kahilingan ni Lee Se-yun. Napilitan at natalo sa sitwasyon. Wala nang nagawa si Robert kundi murahin ang pangalan ni Lee Se-yun sa ilalim ng kanyang hininga. Iniisip kung hanggang doon na lang ba ang saklaw ng impluwensya nito. Bumalik ang eksena sa tren kung saan nakatanaw si Se-yun sa bintana at pinag-iisipan ang malupit na realidad ng misyon. Nag-aalala kung kakayanin ng mga sugatang hunter ang 5 araw na biyahe papuntang Warsaw. Tahimik niyang inaasahang wala nang darating na panibagong aberya sa kanilang mapanganib na paglalakbay. Ngunit parang sinadyang mangyari, biglang tumunog ang isang agarang babala sa komunikasyon. Nag-uulat ng papalapit na mga corrosion creature mula sa dagat. Sa labas, ipinakita ang pinagmulan ng alarma, isang napakalaking hukbo ng higanteng malagel na slime ang mabilis na papalapit sa tren. Patuloy ang pag-alingawngaw ng alarma habang inuutusan ang lahat ng hunter na maghanda para sa agarang labanan. Sa loob, nagpanik ang ilang baguhang hunter. Hindi makapaniwalang inaatake sila ng tila mahihinang slime. Ngunit alam ni Se-yun ang tunay na panganib na kanilang kinakaharap. Naging mabigat ang kanyang ekspresyon habang mahigpit na hinawakan ang kanyang malaking espada. Hindi pamilyar sa mga halimaw ng mundong ito. Kalmadong nagtanong si Yu Chan-sok. Ano ang slime? Ipinaliwanag niya, hindi ito ordinaryong mga halimaw kundi mga grade 1 corrosion creature mula sa isang rift na tinatawag na refrigerator, na ikinagulat ni Chan-sok. Dahil dito, ipinahayag niya ang kanyang pagkalito. Tinatanong kung paano ang mga nilalang mula sa isang rift na mahigit 6 na kilometro ang layo ay naririto. Mabigat na napagpasyahan ni Se-yun na malamang lumawak ang corrosion zone kaya magiging napakahirap labanan ang mga grade 1 na nilalang na ito. Habang papunta sila sa bubong ng tren, kinakabahang tinanong ni Chan-sok kung gaano nga ba kapanganib ang mga slime. Ipinaliwanag ni Se-yun na ang temperatura ng kanilang katawan ay parang liquid nitrogen kayang magyelo at magdurog ng anumang kagamitan kapag nadikit. Sa utos niya, agad na pamwesto ang mga mamamana upang subukan ang depensa ng mga nilalang. Sa kanyang senyas, pinakawalan ng mga hunter ang sunod-sunod na pana na may halong mana patungo sa paparating na hukbo. Tumama ng diretso ang mga pana sa malagel na katawan ng mga slime. Ngunit sa kanilang pagkagulat, walang epekto ang mga ito. Ibinunyag ni Se-yun ang nakakatakot na katotohanan na may matinding resistensya sa mana ang mga slime. Mabilis na naunawaan ni Chan-sok ang kritikal na sitwasyon. Kung hindi epektibo ang mga atakeng may mana, wala silang paraan upang masaktan ang mga nilalang. Nagsimulang kumalat ang takot ng sumigaw ang isang mamamana na hindi yumepekto ang kanilang mga atake at malapit ng maabutan ng mga slime ang tren. Sa sandaling yun, desperadong sinabi ni Se-yun na bigo na ang misyon. Wala nang nagawa ang ibang hunter kundi manood ng may kawalan ng pag-asa. Naniniwalang wala na silang laban. Ngunit sa gitna ng lumalalang takot, nanatiling kalmado sina Yu Chan-sok at ang kanyang disipulo na si Han Sang-a. Walang pakialam na lumapit si Chan-sok sa isa sa mga pangunahing mamamana at tinanong kung maaari niyang subukan ang pana. Nang turuan siya nito ng may halong pagmamataas tungkol sa daloy ng mana, nagkibit balikat lang siya at sinabing susubukan niya na lang kung ano ang kaya niya. Pinanood siya ni Se-yun na may halong gulat at pag-aabang habang humakbang si Chan-sok patungo sa unahan ng linya. Naisip niya na kung ang problema ay resistensya sa mana, mayroon siyang perpektong solusyon. Pinuno niya ng kanyang kulay lilang apoy ang isang pana at sinabi, kailangan ko lang itong sunugin, bago pinakawalan ng pana na naglalagablab sa mapanirang kapangyarihan ng kanyang paradox flame. Tumama ang apoy at pana sa target nito. Hindi sa katawan ng slime kundi sa mismong resistensya nito sa mana. Lumitaw ang isang parang pulot utang hadlang ng enerhiya sa ibabaw ng slime, ngunit agad itong nilamon ng paradox flame. Walang hirap na sinunog ng kulay lila at itim na apoy ang matibay na depensa ng nilalang. Napatingala na lang ang ibang hunter sa gulat. Hindi makapaniwala habang tuluyang nabasag ang hindi mapasok na resistensya sa mana ng slime. Sa loob-loob ni Chan-sok, napaisip siyang kaya niyang tabunan ng kanyang apoy ang buong lugar. Ngunit kulang pa siya sa kontrol upang gawin yun ng ligtas.
Ibinalik niya ang pana sa may-ari nito at kalmadong inutusan ang mga mamamana na ipagpatuloy ang pag-atake kapag bahagyang hamina na ang kanyang apoy. Naalala ni Seiyun ang sarili niyang laban kay Chansok at napagtanto ng may paghanga na kayang burahin ang kakaibang kakayahan nito kahit ang mga walang anyong konsepto kaya tunay itong hindi masukat na tao. Dahil nabasag na ang pangunahing depensa ng mga slime, alam niyang siya na ang kikilos. Sa isang malakas na talon, sumugod siya at inundayan ang kanyang napakalaking espada. Ang mga nilalang na ngayon ay mahina na. Madali niyang hiniwa ang mga ito dahilan upang magsigawan sa tuwa ang ibang hunter na napagtantong kaya na nilang lumaban pabalik. Pagkatapos nito, sumigaw siya para humingi ng ulat sa sitwasyon at nalaman na iisa na lang ang natitirang slime ngunit mapanganib na malapit na ito sa tren. Nanlaki ang kanyang mga mata sa alarma nang makita niya ang huling napakalaking banta na nakaambos sa kanila. Tumalon ng mataas sa himpapawid ang huling slime. Naghahanda na ibagsak ang napakalaki nitong bigat upang durugan ang buong bagon ng tren. Wala nang makitang paraan si Seiyun upang makaligtas. Masyadong malaki ang halimaw para hiwain at madudurog sila bago pa man makabawi o makuha ang kanilang mga kagamitan. Habang nawawalan ng pag-asa ang iba, kalmadong hinugot ni Chansok ang kanyang espada. Kinikilala na ang nakamamatay na lakas ng halimaw ay nagmumula sa laki nito at naisip niyang ayon sa karaniwang loika, halos imposibleng talunin ang ganitong uri ng nilalang. Ngunit habang itinataas niya ang kanyang sandata, napangiti siya. Alam na napakasimple lang ng sagot. Tumalon siya patungo sa bumabagsak na halimaw at tinamaan ito ng kanyang sandata. Sabay sabing walang silbi ang lakas kung ang pinagmumulan nito ay magiging abo. Napahanga si Seiyun. Nasaksihan ng isang napakalakas na tanawin na ginawang posible ang tila imposible. Si Han Sang-a ay nabighani rin sa kahangahangang pagpapakita ng kapangyarihan. Isang damdaming ibinahagi ng lahat ng naroroon. Habang umuulan sa paligid nila ang natitirang likidong bahagi ng slime, nagsimulang maisip ng lahat na marahil kasama si Chansok. May tunay silang pag-asang manalo. Sinagap ni Chansok ang isa sa mga tumigas na piraso na naging parang candy at napansin niyang lasa itong cola. Bahagya siyang ngumiti at sinabing mas gusto niya ang candy na may lasa ng cola na nag-iwan kay Seiyun na mag-isip kung siya na nga ba ang taong makapagliligtas sa kanilang sinumpang mundo.